Mm. At yung ama niyo nung mga panahon na yon, ano ang Ang trabaho? ama ko ay nung panahon na yon, nung maliit kami, nagsimula siyang maging kargador sa pier. Then later on, napunta sa Ajinomoto, naging kahero. Doon na siya nag-retire. Ah, talaga? So ang mother ko naman ay teacher. Meron kaming lola noon, yung nanay ng tatay ko, na isa ring malaking impluwensya sa amin. Siya ay hindi nag-aral, never siya nakatungtong ng pag-aaral, ngunit natuto siya magbasa at sumulat sa sarili niyang paraan. Ang naranasang diskriminasyon ng kababaihan, lalo na sa katauhan ng kanyang lola, ay nagsilbing leksyon sa mga magulang, lalo na sa ina, na pahalagahan ang edukasyon. Mga wagi yung nanay at Wagi, lola mo. yung kung nabubuhay siya, dapat nasa wagi Oo rin nga, siya. pati yung nanay mo nga. Pati yung nanay ko. Kasi sa kwento, hindi ba? So, yung masasabi mo ba na yung mga babae sa household ninyo, yung nanay at lola mo, may malaking impact sa personality mo at sa karakter mo habang lumalaki ka at hanggang ngayon? Yes, for sure. Napakalaking impact ng mga babaeng yan sa buhay ko. Yung aking lola nga na sinabi kong natutong magbasa at sumulat sa sarili niyang paraan, nadidinig ko sa kanya, nung araw daw ay hindi sila pinag-aral ng kanilang mga magulang, silang mga babae, dahil babae lang sila at sila ay mag-aasawa. Tama. So ang pinag-aaral, yung mga kapatid niyang lalaki. Ganun yung argumento nung araw. Ganun ang argumento. Pero nung pinalaki na kami, na-realize nila na talagang malaki ang role ng edukasyon sa isang tao. Kaya talagang pinagbuhusan nila ang aming edukasyon. Naalala ko, nung kami maliliit pa, nung medyo nag-i-improve na yung buhay namin, bumili ang tatay ko ng piano. Oo. At pinag-aral kami ng piano. Kaming magkakapatid. At siguro yung isa mong kapatid na music teacher, Oo, doon nagsimula. Ano, doon nagsimula na yung mother ko ay pinagtityagaan siyang ihatid sundo doon sa kanyang piano teacher. Talagang nagtyaga siya. Meron din ba ikaw hilig sa pagpipiano? Oo, nagpa-piano rin ako nung araw. So, iyon isang indikasyon na talagang mahilig sila sa pagpapaaral ng mga anak. So, hindi sila nagbigay ng maraming panahon o maraming pera sa sarili nilang itsura, kundi sa edukasyon ng kanilang mga anak. They invested a lot in education. They invested a lot At in tama education. yung mga desisyon na gano'n, di ba? Hindi pa rin naging madali ang lahat para sa pamilya ni LV. Niyakap nilang payak na pamumuhay, nagtiis hanggang sa makatapos silang magkakapatid. Kaya nung kami maliliit, natatandaan ko yung mga damit namin, kami magkakapatid, iyan yung mga hand-me-downs. Yung mga galing sa kamag-anak na mayaman, doon lang gagaling yung mga damit namin. At walang ano sa iyo yun, hindi kayo nag-develop ng inferiority complex, kamukha nung iba, sabi nila, nung maliit kami, puro luma yung mga damit namin, pinaglumaan ng ibang kamag-anak, etc. Walang ganon. Hindi naman siguro masyado. Although, meron ding konti na, siyempre, parang nangingilag ka rin pagka tumabi ka sa ibang tao, lalo na yung mga mayayaman naming kamag-anak, na ganun lang itsura namin. Pero later on, we realized na yun ang talagang, ang priority sa buhay ay hindi yung itsura o hindi yung mga material na bagay, kundi yung mga deeper values na itinuro sa amin ng aming mga magulang. Ms. Sonia Soto would like to thank Cora Talents Beauty World for quality and branded hair care and beauty products. Cora Talents Beauty World is located at CRJ Talents Building, MacArthur Highway, Dolores, City of San Fernando, Pampanga, with telephone number 045-963-9210 or 0918-561-3657. Karen's Salon and Spa, located at Eastgate City Walk near Robinson Star Mills, with telephone number 045-966-3659 or 0927-656-5130.
Katulad ng ibang nangarap umangat sa buhay, siyempre, hindi ang pagtuturo ang kursong unang nagustuhan ni LV, subalit ito pa rin ang kanyang kinasadlakan. Bakit kaya? At ano yung kursong kinuha mo sa UP? Ang kursong kinuha ko ay education, BS in education, major in social studies. Gusto ko sana noon ay agriculture. Ang sabi ng mother ko, baka daw ang dahil ang magiging kaklase ko sa UP Los Baños ay mga lalaki, baka maaga akong mag-asawa. Oo nga, agriculture di ba? Maraming lalaki. So, napunta ako sa education. Pero yun ba talaga yung gusto mo? Hindi talaga yun ang gusto ko. Napilitan lang ako kasi yun ang napuntahan ko. Actually, ang una kong course sa UP ay pharmacy, BS Pharmacy. Pero dahil yun ang gusto ng father ko. So, sumunod ako sa kanya. Pero nakita ko, hindi yung mga subjects doon ang linya ko. Kasi ang daming physics, chemistry, math. Ako, pareho tayo. Yun na ayaw ko ibang subject. Ayaw ko noon. Sabi ko, hindi ako magsusurvive. So, tumingin ako ng iba. Nakita ko yung social work. Ayaw naman ng mother ko ng social work. Sabi niya, lalo naman tayo maghihirap niyan kung social work. Mas mabuti, education na lang, sabi niya. So, napunta ako doon na hindi ko iniisip na ako ay mag-enjoy sa pagtuturo. But then, later on, I realized na iyon ang buhay ko. Edukasyon talaga. Edukasyon. And if I were to be given a second life, I would still choose education. Bilang isang guro, kinailangan ni LV na magpakadalubhasa pa sa larangan ng pagtuturo. Mapalad ngang maituturing, subalit hindi na naman ito naging madali para sa kanya. Noong 27 years old ako, ay nag-grant ako ng isang scholarship sa Japan. 1 year and a half. So, pumunta ako doon. Teacher na ako noon. Hinasa pa kami sa teaching. So, bumalik ako after 1 year and a half sa TUP at nagpatuloy ng pagtuturo. But then later on, I decided na pumunta ng US after 2 years. Kasi na-encourage din ako na i-try naman ng US. Nakarating na ako ng Japan. So why not try US? So doon ako nag-MA. Hindi ako kasi agad makatapos sa pag-MA ko doon sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa Pilipinas. Napakahirap ng pinagdaanan ko. Na-encourage ako na pumunta na sa US at ipagpatuloy yung aking MA, which I took for only 10 months. Pero bakit sa PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila, nabanggit mo na parang napakahirap ng iyong pinagdaanan? Nahirapan ako sa pag-aaral doon kasi ako ay nag-aaral lamang pag weekends. At saka, nung time na yon ay nagkaroon ng EDSA Revolution noong 1986. Tama. Noong 1986, yung na-disrupt yung aking thesis na experimental sana na hindi natuloy. So, ang sabi ng panel, ituloy yan after 1 year. Sabi ko, naku, lalong magkakatagal-tagal ang aking pag-aaral ng thesis nung aking MA. So, sinunod ko yung payo ng aking kaibigan, pumunta ka lang sa US at mas madaling mag-aaral doon. So, nakakuha ka ng scholarship uli sa US? Hindi scholarship. Actually, it's on my own. Although dito sa Pilipinas, ay granted ako for 2 years ng official study leave. So, it means meron akong sweldo for 2 years na yon. Pero sa US, pagpunta ko doon, sarili ko ng diskarte yon. So, doon din papasok nga yung emphasis ng aking mga magulang sa pag-aaral, sa edukasyon. Yung kanilang lifetime savings, pati ng sa lola ko, ibinigay nila sa aking baon. That was about $5,000. Pinabaon nila sa akin yon kasi alam naman nila na kaya ko. At may tiwala sila sa akin. But that $5,000 lasted me only for 1 semester.